Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Pumasa na sa mababang kapulungan ang budget ng Office of the Vice President para sa taong 2024. Pero hindi kasama rito ang hinihiling na confidential funds. May balitang A to Z si Kim Salinas. Is there any objection? There being none, motions approved. The budget of the Office of the Vice President is hereby terminated. Personal na dumalo si Vice President Sara Duterte sa pagdinig pero hindi ito nagsalita sa plenaryo dahil tanging ang sponsor lang ng kanyang budget ang pinapayagan rito. At sa loob lamang ng kulang-kulang 2 oras, pumasa na sa deliberasyon sa plenaryo ang 2024 budget ng tanggapan ng ikalawang Pangulo. Pero bago pa man ito maaprubahan, patuloy na pinagtatalunan dito ay ang nakapaloob sa 2024 budget ng OBP na confidential funds. Tanong ni Representative Franz Castro sa OBP, meron kasing budget for confidential fund ulit for 2024. Saan gagamitin itong 500 na confidential fund? Confidential expenses will be used for the safe implementation of the programs and activities of the Office of the Vice President, which are being delivered through its central office and the newly established satellite offices. Through the satellite offices, the OVP aims to bring its programs to other areas with a vision to target poverty reduction, threats to peace and order, and achieve sustainable development. natalakay din ng COA report na nagkaroon ng confidential funds ang OBP noong taong 2022. Sabing ganon sa findings ng COA on 2022, in-spend ng Office of the Vice President ang 125 million pesos na confidential fund in 11 days. Do you confirm that, Madam Sponsor? Sagot naman dito ni Representative Carmen Castro, ang sponsor ng budget ng OBP, na hindi tama ang espekulasyon na 11 araw lamang ito ginastos. But the actual payment, as based on the COA report and findings, only started in December 20 up to December 31, which means the actual implementation is not 11 days, but it is 19 days. Inaasahan naman nila na maipapasa ang budget ng OBP. Pero ang ikinatutuwa ng liderato ng minorya, partikular ang minority bloc, na hindi nakasama dito ang confidential funds. May magandang development kasi yung House of Representative leadership ay talagang talagang na sila ng desisyon na tatanggalin ang confidential fund ng DepEd including the OVP. Ayon pa sa mambabatas, gamitin at ilaan lamang itong CIF sa mga ahensya na may mandato ng intelligence. Okay lang kami doon sa PCG, di ba? Yung Philippine Coast Guard natin, at saka doon sa BIFAR, mga civilian na nag-aalaga doon sa West Philippine Sea. Pero wag naman sana ilagay lahat ang 650 million pesos na CIF sa mga ahensya na nangangalaga ng seguridad ng bansa. Paglaanan din sana ang social services ng bansa na siyang pinakakailangan ng mamamayang Pilipino. Sa huli, nagpasalamat naman si VP Sara Duterte na naipasa sa Kongreso ang budget ng kanyang tanggapan. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.